Blessed evening po. Kamusta po kayo? Samahan niyo po ako muli sa ating Bible time and prayer ngayong gabi. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli sa opportunity to once again come before your throne of grace, asking for your guidance as we continue to trust you and to accept your message to us from the book of Exodus. Continue to inspire us with the truth from your word, and this will become our guiding principles as we continue to face the challenges of our time, especially in the midst of this pandemic, Lord. And continue to give us the wisdom in every decision that we make, especially now that we will be studying the decision made by Moses during his time. Continue to guide us and lead us to your truth so that this will be our guiding principle in life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa Exodus chapter 2 po tayo. Let us continue our Bible reading and meditation. Verses 11 to 15 po yung ating tatalakayin. Sabi po dito, many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his people, the Israelites, and he saw how hard they were forced to work. During his visit, he saw an Egyptian beating one of the Hebrew slaves. So si Moses po kasi ay, kung matatandaan natin, inampun siya nung anak ng Pharaoh, and therefore naging siyang ikangay parte ng pamilya ng Pharaoh or ng bansang Egypt. Pero hindi nakalimutan ni Moses yung kanyang tunay na lahi. At ang lahing yon ay yung mga Israelites, mga Hebrew people. Kaya nga nung lumaki na siya, of course, habang lumalaki naman ng tao, habang nagkakaisip tayo, natututo tayong magdesisyon sa buhay. Yun po yung napakalaga. And may our decisions in life be based upon the right principles. At wala naman tayong pagkukunan ng tamang prinsipyo talaga sa buhay, maliban sa Bible. That's why we need the Bible. Because the principles are in the Bible. Dito po natin sa Biblia makukuha yung mga tamang prinsipyo sa buhay. Kaya mag-Bible po tayo. Patuloy po nating malaman ang tama, ang mali, at masunod po natin yung tama. Iwasan natin yung mali. Kaya nga, sa puntong ito, lumaki na si Moses, about mga nasa 40 years old si Moses. After looking around to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and buried him in the sand. So kasi inaapi, pinagmamalupitan yung kanyang mga kababayan, pinapagtrabaho sila forcefully and hindi makatarungan yung pagpapatrabaho sa mga Hebreo, sa mga Israelita. Syempre, alam na ni Moses yun dahil nauunawaan niya na malaki na siya. Hindi niya rin matanggap na yung kanyang mga kababayan ay pinahihirapan ng bansang umaalipin sa kanila, ang Egypt. Kahit pasabihin na siya'y tinuturing na Egyptian by virtue of being an adopted son to the Pharaoh's daughter, hindi mo mayaalis kay Moses na iiral yung kanyang damdamin and of course yung kanyang prinsipyo. At ang prinsipyo niya dito ay ang magtiwala kay Yahweh, ang magtiwala sa Diyos na ililigtas sila, ipagtatanggol sila ng Diyos. And maaaring kay Moses, ito yung paraan na hindi man klaro dito, pero maaaring naiisip niya na rin na siya yung gagamitin ng Diyos para iligtas, ipagtanggol, ipaglaban ang mga kababayan niyang
Israelita laban sa pang-aapi at pananakop ng Ehipto. Kaya nga, nung may pagkakataon, di ba, pansin nyo dyan, after looking around to make sure no one was watching, pinatay niya yung Egyptian na nagmamalupit sa kanyang kababayang mga Israelita. Ito'y nagsasabi sa atin na nilalagay ni Moses sa puntong ito yung batas sa kanyang kamay na hindi po nararapat sa totoo lang. Because kahit saan mo tingnan, hindi talaga pwede sa Diyos yung pumatay ka ng kapwa-tao mo. Siya lang po, ang Diyos lang may karapatang gumawa nun, sa totoo lang. Well, pwedeng sabihin natin, yung pagpatay naman na ayon sa ligang batas ng bansa, halimbawa, merong death penalty doon sa bansang yon, nasa batas naman. Pananagutan po ng gobyerno yon, pananagutan ng batas yon, at ng mga gumawa ng batas. Of course, walang sino mang may karapatang kumitil ng buhay o gumawa ng paghihiganti na ang kapalit ay buhay maliban sa Diyos. Siya lamang po. Yan ang mababasa nating prinsipyo sa Biblia. Unless magdesisyon ng Diyos sa bagay na yon, wala po tayong karapatan. So, dito, kay Moses, hindi natin pwedeng sabihin, si Moses, di ba, siya yung sumulat ng unang 5 aklat ng Biblia, ginamit siya ng Diyos para ang mga Israelita ay makalaya sa pagkakaalipin sa Egypt. So, okay lang na pinatay niya yung Egyptian kasi siya naman yung gagamitin talaga to save the people of Israel. Hindi po Hindi natin pwedeng sabihin na tama yung ginawa dito ni Moses na pagpatay sa isang tao. Kahit pa sabihin pinagmamalupitan nung taong pinatay niya yung kanyang sariling mga kamag-anak na mga Israelita. Hindi po talaga. Hindi po natin dapat gamitin yung sarili nating kamay at daanin sa dahas ang paghihiganti o katarungan. Hindi po. Let God do His part. At sa puntong ito, hindi po natin part yung pagpatay, katulad ng ginawa ni Moses. The next day, as Moses was out visiting his people again, he saw 2 Hebrew men fighting. "What are you doing, hitting your neighbor like that?" Moses said to the one in the wrong. So, dito makikita natin, para bang lumalabas na pinapakita na ni Moses yung kanyang pagiging tagapamagitan. Kumbaga siya na yung nagja-judge dito sa kanyang mga kababayan, lalo na dito sa dalawang nag-aaway na kababayan niya. Kumbaga, ako yung leader nyo, parang gano'n na yung dating Ako yung mangunguna sa inyo, sa mga problema ninyo, sa mga gusot ninyo. Ako ang magiging judge ninyo. Ika nga. Pero pansinin nyo yung naging tugon nila. "Who do you think you are?" The man replied. Ayun na. Challenge siya ngayon ng kanyang kapwa Israelita. Sino ka sa palagay mo? Halatang halata kasi kay Moses na siya na yung nangunguna. Gusto niyang igiit yung kanyang sarili. Pero wala pa po talaga sa panahon Hindi natin masasabing ito na yon, yung time na gagamitin na siya ni Yahweh to lead His people, Israel, out of the bondage from Egypt. Hindi pa napapanahon. At dahil hindi tama yung kanyang pamamaraan, pumatay siya. Ito na nga. "Who appointed you to be our prince and judge? Do you plan to kill me as you killed that Egyptian yesterday?" Ayun na. Sa totoo lang, ang laking sampal nito kay Moses. Napakalaking sampal nito sa kanya. Kung inaakala niya na natuwa sa kanya yung kapwa niya Israelita dahil sa pagpatay niya doon sa
umaalipin sa kanilang Ehipto or Egyptian, iba yung dating eh. And at this point in time, masasabi natin na si God ay tinuturuan si Moses that what Moses did was not right. And God never approved such action, such detestable, violent, unacceptable action or decision. Patayin mo ba naman yung kapwa-tao mo eh? Kahit pa sabihin nating sagad-sagad ang kasalanan niyan sa'yo, wala po tayo sa posisyon at wala tayong karapatang kitilin ang buhay ng kapwa natin. So, eto na nga po, Moses was badly frightened because he realized that everyone knew what he had done. Ayun na. So, takot na siya ngayon kasi siguradong malalagay na siya sa langanin. Lalo na pag nalaman ng Pharaoh. And sure enough, when Pharaoh heard about it, he gave orders to have Moses arrested and killed. But Moses fled from Pharaoh and escaped to the land of Midian. Ayun na nga. So, ngayon, takot na si Moses sa kanyang ginawang mali. Merong kaparusahan yun. Pinapahanting na siya ng kanyang amain or ng lulululohan niya. Yung tatay nung umampun sa kanya na anak ng Pharaoh. Pinapahanting na siya ng Pharaoh. At pag nahuli siya, kamatayan ang parusa. Dahil kamatayan din ang ginawa niya doon sa isang Egyptian. So, ang ginawa niya, tumakas siya ngayon. Yung pag-aakala niya na siya yung savior ng Israel, hindi pa. Not yet. Not so fast. Ika nga. Moses. So, yun nga mga kapatid, tandaan natin na merong tama, merong mali. Kapag ginawa natin yung mali, kahit pa sabihin ang motibo natin ay okay naman, mali pa rin yun. Again, our means doesn't necessarily justifies our objective. The means doesn't justifies the end. Tandaan po natin yan. Hindi porket gusto nating mapabuti ang sarili natin, ang ating pamilya o ang kapwa natin, kahit ano na lang yung paraan na gagawin natin para mangyari yon, okay na. Hindi po. Kasi pag mali yung means, pag mali yung paraan, hindi nangangahulugan yun na okay. Kahit pa sabihing okay yung motibo. Sa Diyos ang mali. Sorry, ganun talaga. At sa maraming pagkakataon, katulad nitong nangyayari kay Moses ngayon, kailangan niyang tumakas at lumayo sa kanyang pamilya, magtago. Parusa ng Diyos yan. I mean, pagdidisiplina ng Diyos yan. Dinidisiplina siya ngayon ng Diyos para matutuhan niya yung prinsipyo na tama. Sapagkat yung kanyang prinsipyong pinanggagalingan nung patayin niya yung Egyptian, maling-mali. Kailangan niyang matutunan yung tamang prinsipyo ng Diyos. Sa mga ganung pagkakataon, ang Diyos ang dapat na manguna, lalo na sa ating mga buhay. Huwag po tayong maglalagay ng batas sa ating sariling kamay. Huwag tayong huhusga rin. Hindi tamang humusga kahit pa sabihin natin na obvious naman yung pagkakamali ng ating kapwa. Kasi huhusga ka sa kapwa mo, ikaw meron ka rin namang pagkakamali, di ba? Wala naman taong perpekto, kahit naman ako. Kaya hindi talaga tama. Worst, yung ginawa ni Moses. Hindi niya lang hinusgahan yung Egyptian kasi pinagmamalupitan nga yung kababayan niyang Israelita, pinatay niya pa. That was the worst thing na pwede po nating gawin. Yung ginawa ni Moses. So, wag po natin gagawin yun. Tanggapin natin kung ano yung
sitwasyon, pero wag nating ilalagay sa kamay natin yung batas, lalo na yung pagkitil sa buhay ng kapwa natin, sapagkat kahit sino pa tayo, kahit si Moses ka pa, God will never agree with you, no? God will never agree with us doing the wrong things in life. Well, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, we should know what to do. Let's ask forgiveness from the Lord and guidance through the Holy Spirit na makaiwas tayo sa mga pagkakamali sa buhay. At gracious naman si God, no? Siguraduhin lang natin na we're also serious in asking forgiveness and magbagong buhay. Tutulungan po tayo ng Diyos. Actually, si Moses magbabagong buhay din naman. Mababago yung prinsipyo niya later on. So, tunghayan po natin sa mga susunod na gabi. Salamat